So what's up mga G? Medyo sinipon tayo ng mga ilang linggo kaya nagpagamot tayo. So pumunta tayo sa doktor, tapos ang nireseta sa atin, ito. Cyclocomputer daw ang gamot sa sipon. Mabisa, nawala Nawala yung sipon ko. O, di ba? Anado. So bumili ako na ito, cyclocomputer o bike computer o kung ano man tawag nila rito na computer na nagbabasa ng speed ng takbo mo sa pagbabike, tapos yung ilang kilometers na yung nagawa mo, yung mga ganung bagay ba. So nabili ko siya sa Shopee. Ang presyo niya ay 1,099 lang, murang-mura, kaya ako siya nagustuhan. Tsaka yung itsura niya, magaan lang siya Maliit lang siya, very compact. Tapos color black. So ang pangalan ng cyclocomputer na to, bike computer na to ay SOSS, XOSS, cyclocomputer. So makikita mo rito sa box, ayan, meron siya ritong QR code kung saan pwede mong scan, tapos mada-download mo yung app na gagamitin mo para makonect mo siya sa phone mo. So makikita mo rin dito, mga nakalagay dito, ito raw GPS cyclocomputer. So saan ka pa? Mura na, GPS pa. Kaya ako rin ito nagustuhan. So hindi mo na kailangan magkabit ng mga sensor na nilalagay sa gulong para mabasa yung speed mo o matrack yung ginagawa mo activity kasi GPS na nga siya. So ang GPS nga lang mga G, kailangan nasa open area. Siyempre, pag nasa ilalim ka ng mga bubong, hindi siya gagana actually. Kasi yung signal nabablock ng mga bubong o kung anong mga cover meron sa ibabaw mo. So open area dapat. Ito yung SOSS G. Meron kasing SOSS G+. Yung G Plus ata, hindi ako sigurado pero pagkakaintindi ko, pwede mo siyang kabitan ng para sa heart rate mo at saka sa cadence. Pero kailangan bumili ng separate sensors po para dun sa mga yon, sa cadence at saka sa heart sensor. So G lang ang binili ko kasi ang gusto ko lang naman talagang makita habang nagra-ride ako, yung speed tsaka yung gradient. Yun talaga pinaka-importante sa akin kung gaano kataas yung inaahon mo, tapos gaano ka nakabilis para ma-maintain mo yung takbo mo, di ba? Para alam mo kung mag-maintain ka ng 20 lang, 30, gano'n, na takbuhan. So, pwede natin yung gawin sa phone natin, gamitin yung phone natin. Yun nga lang ang problema, lakas maka-drain ng battery kapag parating naka-on yung phone mo. Kunyari sa Strava or sa Relive, di ba? Para ma-monitor mo yung speed mo, kung maintain mo yung takbuhan, kailangan parating naka-on. Kaya bumili rin ako nito. So hindi ko na kailangan i-display yung phone ko sa handlebar ko. Nasa bulsa na lang siya, nakatago. Dito na tayo magre-rely pagdating sa mga information na kailangan natin. Buksan na natin ngayon itong SOSS G natin. Okay? So ito yung part na kunyari, hindi ko pa siya nabubuksan. Tatanggalin natin yung speaker, di ba? Ay speaker yung sticker. Tapos ilalabas natin itong pinaka-head unit. So, kunyari, hindi pa natin nabubuksan, di ba? Tapos kunyari, hindi pa rin natin natatanggal yung plastic na to. Ito, bagong-bago, di ba? Ayan, ito yung part na kunyari lang Ayan. So, matatanggal natin to. Meron siyang plastic. Pero bago natin usasiin tong head unit na to, ito yung mga kasama niya sa loob ng box. Meron siyang kasamang manual, syempre. User manual, malamang naman maraming hindi nagbabasa ng user manual, kapaka lang, di ba? Tapos yung charging cable niya, USB to micro USB. Maiksi lang siya. Tapos yung mount. Tapos ito yung rubber mount. Ito yung nilalagay dito sa likod. Para pag kinabit mo na dun sa handlebar mo, sa stem mo, iwas gas-gas. Tsaka para hindi rin dumulas-dulas makapit kasi rubber to rubber. At saka yung dalawang rubber band na magtatay o gagamitin mong pantali dun sa mga mount. Siyempre yung head unit. So ano bang makikita natin dito sa SOSS cyclocomputer na to? Ano bang features meron to? So ang sabi rito, mapapakita raw natin yung speed, yung mileage, yung time, gradient, yun pa, maganda rito, automatic backlight. So pwede mo siyang iset ng auto, on, or off lang. Pag naka-auto, sa tingin ko from 6 AM, pagdating ng 6 AM, mamamatay na siya.
Pagdating ng 6 PM, mag-automatic yung backlight, bubukas agad. Tapos ang sabi rin dito, waterproof siya pero IPX7 lang. Ano ibig sabihin ng IPX7? Ibig sabihin, splash proof. Pwede siyang mabasa ng ulan, may splash siya ng tubig, pero wag may lulubog sa tubig. Wag mo siyang dadalhin sa iyo pan swimming, okay? Pwede siyang malubog sa tubig pero mga 30 seconds lang. Mabilisan, hindi pwedeng ibabad. Tapos ang claim dito, battery life niya is 25 hours. So tingin ko naman, totoo yung 25 hours na yung legit yun. Kasi maliit lang to eh. Ang gagamit lang naman ng battery dito, yung GPS, tsaka yung, hindi pa nga masyado yung GPS eh. Siguro yung backlight, hindi rin masyadong umiilaw yun. So tingin ko legit yung 25 hours na yun. As ang product weight na itong unit na to is 52 grams lang. So sobrang gaang, tas sobrang liit lang niya. So itong head unit na to, meron siyang dalawang buttons dito. Ito yung play and pause, tas yung power button. Tas sa likod, ito yung para sa mount. Dito mo siya ikakabit. At dito mo rin makikita yung kung saan ka magcha-charge. Dito sa likod na to. Okay? So maganda yung tsura na ito. Hindi siya mukhang mumurahin. Magandang klaseng plastic. Hard plastic siya. Tapos may mga screws sa gilid kung gusto mong buksan. So tara, subukan natin ito. Ikabit natin itong head unit na to dun sa bike natin. Tapos i-ride natin. Tignan natin kung accurate yung mga information. So kakabit na natin dito. Dito natin lalagay sa may stem natin. Mahaba na may stem natin. Sukat yan. So itong rubber na to, pupuntahan dito sa ilalim ng mount. Yan. Ganyan yan. Tapos, pipwesto mo na to dito, di ba? Hanapin mo lang yung gitna. Tapos, tsaka may kabit yung rubber mo. Kabit na natin. Medyo matigas lang. Tsagayin mo lang yung pagkakabit. Tapos, pakabila. Pakross ang kabit, ha? Ha? Pakross. Pakross yung lagay. Tapos, mount mo na. So, ayos na. Nakakabit na siya. Siguraduhin nyo lang na secure. Kung hindi, mawawala yan, lilipad. Odas tayo dyan. Pag ganyan, tapos iikot nyo lang. Tapos may maririnig kayong click na gano'n na tunog. Ibig sabihin, nakamount na siya. Para i-on tong cyclocomputer na to, ipipress natin tong power button, ilo-long press natin. So, i-hold mo siya hanggang marinig mo yung beep, di ba? Yung pag nag-beep na, mag-initialize siya. Hintayin nyo lang siya mag-initialize. So, yan. Hintayin natin. Yan, makikita nyo. Okay na siya. Please sabihin, ready na siya. At saka pag on nyo, mapapansin nyo, nakabukas yung backlight. Diba? Kasi kaka-on lang. Pero eventually, mamamatay yan. Yun, namatay na, diba? So, ito yung first page. Pinakaunang page ng cyclocomputer. Paano kung mag-switch from one page to the next? I-press mo lang tong power button. Isang click, pumunta ka na sa second page. Third click, pumunta ka sa third page. So, meron siyang 3 pages kung tawagin. Okay? So, pag pinress mo ulit, babalik ka na dun sa umpisa. So, kada press mo ng button, mapapansin mo, bumubukas din yung backlight niya, di ba? So, ano bang makikita natin dun sa unang page niya? So, makikita mo rito yung current speed. Ito, yung malaki, yan ang current speed niyan. Pangalawa, yung time. Pangatlo, yung distance na nakakover mo. So, sa second page, ang makikita mo naman ay yung average speed mo. Average speed. Tapos yung altitude. Tapos yung gradient. Okay? So, altitude, gradient. Altitude kung gaano ka kataas. Gradient naman kung gaano ka stiff yung inaakyat mo. And then, pangatlong page, makikita mo is yung maximum speed. So, kilometer per hour siya. Tapos yung clock. Yung oras ngayon, so ngayon is 3:37, tama naman yung oras. At saka yung odometer. So odometer, ito yung total na tinakbo mo simula nung ginamit mo tong cyclocomputer na to. Okay? So ito palang cyclocomputer na to, meron siyang automatic pause. So meaning, pag ma-under ka, tatakbo siya, magbibilang siya ng kilometers na tinatakbo mo. Pag huminto ka, hihinto rin siya sa pagbibilang. Pero pwede mo rin siyang gawing manual by pressing this button. Okay? So, pwede mo siyang gawing manual na ginawa kong settings dito, sinayos ko to dun sa gamit yung cellphone ko. Dinownload ko yung SOS na application, pumunta ako sa settings.
Tapos nilagay ko doon lahat ng information na kailangan ng cyclocomputer. Okay? Kaya-kaya nyo na. Very straightforward naman yung information na hinihingi. So, hindi na kayo malilito ron. Sobrang dali lang niya. Okay? Tapos, ang pinaka nagustuhan ko pa rito sa cyclocomputer na to, pwede mo siyang isync sa Strava. After ng ride mo, i-sync mo lang sa Strava using Bluetooth. Yun, mag-uusap yung itong cyclocomputer tsaka yung phone mo using Bluetooth. Tapos makikita mo na rin yung option sa SOS na application if you want to sync na kung gusto mo i-sync sa Strava mo. So okay na okay siya, di ba? Panalo. Testing natin to, i-on natin tong cyclocomputer. Tapos i-on din natin yung Strava natin. Tapos i-on din natin yung relief natin. Tapos pagkatapos ng ride, titignan natin yung mga data kung pare-parehas o kung gaano kalaki o yung difference nila sa isa't isa. Kasi pare-parehong GPS yan eh. Okay? Tara, testing natin. Tara, mag-ride na tayo. Buksan muna natin yung GPS. So, ito yung pipindutin yung button. Pag yun yung GPS, isang pindot lang. Play. So, makikita nyo yung signal na yun. Nagbe-blink. Hintayin nyo maging steady yan. So, pag nakita nyo to, naka-on na siya. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-start. So, on naman natin ngayon yung ating Strava. Start tayo, record. Resume. Tapos, buksan din natin yung ating relief. Start din natin. Alright. Okay, tara. Yan tayo. Tago lang natin to dito. Okay, so tapos biyahe na tayo. Diba?
So yun, no? Kakatapos lang natin mag-ride. Tingnan natin kung anong details na ito. Okay. So total riding time natin 1 hour 11 seconds. 1 hour 11 seconds. Total distance is 23. 23 kilometers din tayo. 23.03. Next page. Average speed natin is 19.2. Average speed. Tapos maximum speed natin is 36.7 according sa SOS. So titingnan naman natin dito ngayon sa Strava natin kung anong difference nila. So sa Strava, ang distance is 23.92. 23.92. Moving time is 1 hour 12 seconds. So halos parehas. Okay. Average speed 19.7. Okay din. Ayos talaga. So parehong-pareho. Parehong-pareho siya. Tingnan natin yung max speed. Maximum speed dito sa Strava is 56. Yan ang hindi ko maintindihan dito. Bakit 56 kilometers na lumalabas dito eh. Pero dito 36 lang ang maximum speed natin. Okay. So yun ang malaking difference ng Strava at saka ng SOS. Maliban doon, okay naman lahat. Sa relieve, medyo nagka-problema tayo sa relieve kasi hindi ko na-continue na post ko eh. Kasi hindi ko na-continue. So ang distance niya is sa relieve 21.4. Kasi nga na-stop ko siya. Pero dikit na dikit, 2 kilometers na lang yan. Huminto ako eh. Hanggang makauwi ako eh. So halos pares lang din. Gusto ko lang makita yung maximum speed. Maximum speed dito is 38. Sa SOS is 36. So dikit na dikit. Average speed is 19. Dito 18 sa relieve. So okay. All in all, accurate siya. Ang ganda. Konting difference lang. Talagang ganon. Lalo na sa moving time pagdating sa relieve. Kasi hindi siya nag-auto-pause. Merong mga stoplight. Kailangan natin ito. Yung relieve continue pa rin tumatakbo yung oras. Hindi katulad sa Strava at sa SOS. Huminto sila pag nakahinto ko rin. Okay, so far okay siya. Maganda. Maganda review niya. Okay siya sa akin. Tapos makita niya may ilaw na, di ba? Kasi past 6 PM na. Kaya may ilaw na siya. So, yun. Ayos siya. Maganda. So, that's it for this video mga G. Kita-kits na lang sa kalsada. Maraming salamat. Paalam. Ciao.